Okay guys, for today's video, meron po kasing update sa loob ng GCash about savings. Ni-request na rin to ng couple of viewers. I-discuss daw natin yung bagong nadagdag na bank dito sa loob ng GCash, which is si Cebuana Lhuillier. Bako ba yun? Diba yun? Pawn shop. Yan ang di-discuss natin today. Dapat mo bang ilagay ang pera mo dito kay Cebuana Lhuillier as your savings? Yan ang pag-uusapan natin today. So samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yeah, Cebuana Lhuillier. Yan. Bago pa lang makipag-partner si Cebuana kay GCash, meron naman na talaga siyang bangko. Ang tawag nila dito ay micro savings. Hindi ko alam kung nakita nyo yung commercial ni Alden Richards. So, parang meron yun Meron sa internet na lumabas na ad na pinopromote niya yung Cebuana Lhuillier as bank or micro savings. Basically, si Cebuana Lhuillier ay nag-open ng isang rural bank. So, talagang mako-consider natin to as a bank. Katulad ni Cbank. Cbank is a rural bank of Laguna, di ba? Ito naman, ganun din. Si Cebuana, nag-open din siya ng rural bank. So, si Cebuana Lhuillier Bank or Rural Bank ay founded noong June 1998. So, basically, ang headquarters ni Cebuana Lhuillier ay sa May Makati. Okay ba magbangko dito kay Cebuana Lhuillier? Well, no. Actually, kung ang i-open mong savings account with Cebuana ay yung regular savings nila, meaning pupunta ka sa Cebuana branch and then doon ka mag-open. So, kapag ganun ang ginawa mo, you're better off with other digital bank. Bakit? Kasi ang interest rate na pinapato nila ay 0.5%. Comparing with traditional bank, mas mataas po yan, pero 0.5%. Nakakalungkot naman, pero yun po talaga. However, this is the big move. Nakipag-partner si Cebuana Lhuillier kay GCash para mailagay ang banking service ni Cebuana Bank dito sa loob ni GCash. And guess what? The interest rate na binibigay nila, I don't know if this is a promotional rate or introductory rate, pero the interest rate is 3.5%. Pumapantay sa mga digital banks natin, pumapantay sa mga online banks natin. So, ang tanong, okay bang maglagay na pera dito? Well, kung wala kang access kay Uno Bank, okay na rin to si Cebuana as your second bank or as your first bank. Pero kung meron kang access sa Uno Bank within GCash, might as well lagay mo na kay GCash kasi there's a 0.25% interest kay Uno Bank if your deposited money is 5,000 and above. Kay Cebuana naman ay flat 3.5%. Okay, paano ba to? Silipin natin si Cebuana dito sa loob ng GCash para malaman natin kung gugustuhin nyo ba mag-apply or kung paano nyo i-open ang account nyo with Cebuana sa loob ng GCash. Okay, so basically, open yung GCash account nyo and head over sa savings. Pagdating nyo doon, pwede na kayo mamili dito sa ilalim. Ayan, makikita nyo yung partner banks. Easy Savings, yan, Uno, Easy Save, G-Save, and My Save Up. So, syempre, piliin natin yung Cebuana Bank. Tapos, tatanungin kayo dito na okay lang daw bang i-send ni GCash yung information nyo kay Cebuana Bank. So, basically, the GCash number, place of birth, IDs presented, address, name, nationality, email address, birthday, work details, civil status, and gender. Yan daw yung bibigay nila kay Cebuana Bank. Kung okay ka dyan, edi click I agree. Tapos, eto na. Magbubukas na yung mini app na Cebuana Bank. Tapos, ayan na. Sabi dito, start savings and earning with Easy Savings. Earn big with a 3.5 interest rate per year. Laki po niyan. Pares po sila ni Maya. Enjoy a flexible savings account with just a minimum deposit of 1 peso and no maintaining balance. So, ito po yung product details. So, 0 yung initial deposit, 0 yung maintaining balance. Para daw mag-earn ng interest yung pera nyo, ang minimum na pera lang na nandyan ay 1 cent or 0.1. Tapos, ang interest crediting po niya ay on a monthly basis. Then yan, 3.5% per annum, an account with no deposit or withdrawals for a period of 2 years, magiging dormant daw siya. Meron din daw na one-time free accident insurance coverage for depositor cap at 300,000 upon opening, tiered based on your ADB. Basically, siguro kung magkano yung ADB nyo with Cebuana, yun yung magiging insurance nyo na up to 300,000 or tiered, meron silang listahan. Click lang natin yung apply now. Ayan. So, basically, nilista na dito yung information na na-capture ni Cebuana Bank dito sa GCash and then yung terms and condition niya, if you agree, click I agree. Tapos, additional information, yan, basic, TIN, optional lang naman, and yung purpose ng pag-open yung account. And then, tatanungin din kayo ng employment information niyo dito. Siyempre, kasama yan sa KYC talaga. You also need to confirm your residence dito sa app nila.
Pag okay na kayo, then just click submit. Yan. So basically, sabi niya, congratulations, your Easy Savings account has been successfully opened in GSave. Explore Easy Savings. Napaka-standard na yung interface, katulad lang din ng interface ni Uno Bank and CIMB na deposit and withdraw lang din ang magagawa mo. In terms of transfer, wala kang transfer na magagawa dito. Ang gagawin mo dito is i-withdraw mo sa GCash mo, and then from your GCash, dun ka magta-transfer. Or basically, from your GCash, maglalagay ka ng pera doon, tapos from your GCash, i-deposit mo naman dito sa bangko mo with Cebuana. Yeah. So basically, wala talaga makikitang iba dito. As in, yun lang talaga. Yeah. So, yan. For me guys okay rin naman to at 3.5%. Meaning, pumapantay siya sa mga other banks na ang base interest ay 3.5%. With the likes of Maya Bank, Uno Digital Bank, yan. Pumapantay siya. Ang kulang lang dito is yung other services nila, which is yung transfer, yung bills payment. Though merong separate app si Cebuana app. Kaso, hindi rin siya ganun ka user-friendly. Siguro, sa tingin ko, may i-improve pa itong app ni Cebuana. For me right now, hindi ko ganun mai-recommend yung separate app. Kung magsasave lang kayo, okay din naman ito, gamitin nyo na lang sa loob ni GCash. Pero if you require yung mga other features like yung bank transfer na free, yung mga ganyan, well, hindi nyo makikita dito sa GCash app under Cebuana Bank. For our question of the day, di ba si Cebuana Luwilier ay kilala talaga as a pawn shop, yan, or remittance center, yan. Usually, diyan ka mukha ng remittance mo or diyan ka rin nagbabayad. For our question of the day, sa tingin nyo ba, mas better ba mag-concentrate na lang si Cebuana sa kanyang mga prime services kung saan siya kilala? Sa pawn shop, sa remittance, sa bills payment, versus sa bank na maraming magagandang banks ngayon na may magagandang feature? Sa tingin nyo, let me know sa comment section sa baba for your chance na manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and also sa ating pa-cellphone giveaway for the month of June. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Kezaya Viron Molo at Kezaya Viron Molo. Sabi po niya, always watching, hehehe. Dahil sa'yo, naging merchant na ako. Hehe. Thank you sa knowledge. Yan. At Kezaya Viran Molo, shoutout po sa inyo. Walang anuman po. I'm glad to help. Sana po nakatulong ang information na sinishare ko po sa inyo. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!